Everyone, so I'm Antelin Belado from Batch 4. Pasensya na po sa lightning kasi po marami po kasi bubulot. So, ang topic naman po natin today is all about the Abramatic. Abram ba yun? So, yung kahapon naman po is Noatic. So, yung Noatic daw po, it is a relationship between God and Noah. Or let's say, yung kasundo nila between God and Noah. Ngayon naman po, pag-uusapan naman natin yung relasyon ni Abraham at ng Panginoon. So, dito sa chapter na ito, of course, katulad ng nakaraan, ipinalawanag dito yung relasyon nila ni Abraham. Nakatira daw si Abraham sa Iraq na lugar natin ngayon, na pinunta siya sa Israel. So, tinawag siya ng Panginoon upang mag-serve. At kaya nga po sabi ko na yung relasyon ng Panginoon kay Abraham, kung saan siya nakatira ngayon, din nga po sa Iraq nga po, taga-Iraq daw po talaga siya, tinawag siya ng Panginoon para sa Israel. So, tayo bilang mga tao, maging blessed tayo na yung mga tao is ginamit ng Panginoon upang mag-serve sa Kanya. One of the reason kung bakit marami ng mga iba't ibang bagay na iambag sila sa pamumuhay natin ngayon. Kumbaga, kung ito sa atin is yung mga Pinoy na mga artista, no? Maganda yung legacy nila. What more sa mga taong kasama ng Panginoon, mga taong sumusunod sa Lord, may nagbigay ng daan upang mas maraming makakilala sa Panginoon, nagbibigay ng Panginoon upang mas lumawak yung mga taong mag-praise sa Kanya, mag-worship sa Kanya, at magtiwala sa Kanya. So, we should be blessed sa mga taong na ma-mention. Hindi lang sa mga taong na ma-mention ngayon sa series na to. Sa lahat ng tao na hindi sumuway sa Panginoon, sinunod yung lahat ng paggustuhan ng Panginoon, even though marami. Kasi even though na sumusunod sila sa Panginoon, anak sila ng Lord, mayroon pa rin silang mga problema na tinatahak. Mayroon binibigay ng Panginoon ng mga problema para sa kanila, para dito sa nila. Kasi yun yung parang way din ng Panginoon para, of course, masubok din yung mga anak niya kung totoo bang may faith ba talaga itong mga taong to sa Kanya. So, kung ginagawa ng Panginoon sa mga taong yun, sa mga bigating taong na yun, at more sa atin na maliit na problema lang is parang hirap na tayo, hindi na natin kaya lutasin. At pag malaki yung binigay ng Panginoon natin, ayaw kasi naman na medyo mahina tayo, kaya lagi tayong pinapakas ang Panginoon upang magkaroon ng strong heart. Huwag magpapadala, of course, sa emosyon, kasi yun yung pinakamalakas na kaaway dito sa sarili natin. It is the emotion. Kaya kailangan natin maging kontrolado sa lahat ng sitwasyon sa sarili natin, at huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Makakalimutan natin lahat ng bagay, wag lang po si Lord. So, we should always be grateful and be thankful sa Panginoon at laging basahin ang Kanyang mga salita. That's all po. Thank you for listening.